guys! Welcome sa part 2 ng aming Thailand episode. Nandito na nga kami ngayon sa Bangkok at nasamahan nyo na kaming maglakad papuntang immigration. Tapos nakalabas na kami at nakapagpalit na rin kami ng pera. So may Thai baht na kami ngayon. To recall, we exchanged $300 for 9,000 mahigit na baht. And ayan nga yung rates, kung gusto nyong balikan, ito, nandito ina-offer namin ulit, makikita nyo. After namin magpapalit, dito nga, nag-travel na kami from the airport via train papunta sa aming hotel. Yung travel dates nga pala namin is from May 27 to May 30. Napakadali lang hanapin nitong train na ito. Pupunta lang kayo sa basement floor ng Suvarnabhumi Airport. Dito kami nanggaling nga sa airport. Makikita nyo dyan. Kasi hindi ko talaga kayang bigkasin yan eh. Suvarnabhumi. Ako na lang. Sige. Sige, ikaw na. Ito yung nga pala, yung hotel namin nandito sa Ratchaprapra. Ratchaprarop. Okay. Ratchaprarop A7. Very convenient talaga, guys. Pag dito ka from the airport, yan, suksok mo lang yung token, and then, pasok na. Ayan, palabas na kami ngayon sa station and napili namin itong hotel na ang tawag ay Hotel Ordinary Bangkok. Sa video na to, makikita nyo kung ano yung nasa loob ng isang room dito sa Hotel Ordinary. So, pagpasok nyo, ito nga pala yung lobby ng hotel. Very spacious, very clean lang. Industrial yung theme. At pinag-early check-in nila kami. Ito nga pala yung favorite ko dito, unlimited water. Kasi di ba nagagastusan tayo sa tubig, pero dito makakatipid kayo, I swear. Dito sa hotel na to, libre ang tubig. Every time na lalabas kayo at papasok kayo, pwede kayong kumuha lagi ng tig-isang tubig nyo. Ito na yung room namin. 1 bedroom ito na room dito sa Hotel Ordinary Bangkok. For 2 na to. Magkano nga ba yung rates natin dito? Binook namin ito through Agoda app. Sa Agoda, ang rate nito per night is 3,000 pesos. So, a total of 9,000. Oo, kasi ang travel dates nga pala natin dito is May 27 to 30. Hindi ko alam kung nabanggit ko na yung kanina, pero ulitin ko na lang. Alam mo bang meron na kaming binigyan na kami ng tubig, pero meron pa ring tubig sa ref. So, hindi ba ang saya after mo mag-travel or maglakad from train station? Ayan, ma-view nyo dyan, andyan yung Ratchaprapra station. May tubig ka pa dun sa ref. Tapos ito nga pala yung kama. Ganito lang kadim yung kwarto, guys. Hindi siya maliwanag na maliwanag kasi kinukuha sa natural light lang yung ilaw. Tapos meron tayo ditong phone pang tawag sa reception. And yung isa naman is clock and also works as a speaker. May aircon din, very cool, very malamig naman. Lalo na at mainit ngayon sa Bangkok. So, never naman atang lumalamig sa Bangkok. Pero itong May travel natin na ito ay parang tag-ulan na dito, no? Sa Pilipinas din parang umuulan na nitong time na to. So, ito meron tayo ditong kettle, 2 baso, meron din tayong mga kape at saka creamer. O, ito, nabobo tayo dyan. Ilang beses kong binabaklas yan. Akala ko volt yung binubuksan ko. Ito na nga yung sinasabi natin kanina na meron pa ring tubig sa loob. Ayun na nga. Thankful naman tayo. Tapos may extra spaces pa dun sa ref kung may extra food kayo or gusto ilagay sa Kung ref. may gagawin naman kayo, meron ditong upuan, table, pwede kayo mag-laptop. Ito naman, whole length body mirror. So, pagkapasok nyo at bago kayo lumabas, makikita mo nyo muna yung sarili nyo. Sure yan. Pero ako, hindi nyo ako nakita. Pasok na tayo sa CR. Pagpasok nyo naman sa CR, makikita nyo, simple lang din to. May shower, merong yung overhead na shower, meron din yung, ang tawag dito is telephone shower. Yung pwede mong hawakan, tapos pwede mong hello. Pwede mo sa So, ayan, nakita nyo, meron tayong 2 sets of face towels, 2 sets of body towels, may bidet, may tissue. Meron din kayo dyang panghugas ng kamay. Pero pinanghugas ko yan ng secret. Hulaan nyo. Meron din kayong basurahan dyan sa gilid.
At may body cleanser and hair cleanser. Kung di kayo kontento, pwede naman kayong bumili dun sa malapit na 7-Eleven. So, ito, balikan natin yung kama. Wala. Sakto lang naman siya. Malaki siya. I think, double bed ang size nito. Yun ba yung tamang tawag dun? May mga hangers din provided and may bathrobe. So, hindi pa sapat yung towel sa loob. Pwede ba kayo mag-bathrobe, syempre? By the way, may heater nga pala yung showers nila. Tsaka maganda yung flush, ha? Pwede ko bang reviewin lang yung flush ng Inidoro? Pwede. Ang ganda ng flush. Sure na walang matitira, no? Oo. Okay, labas naman tayo dito sa, sa ground floor. Sa ground floor nga pala, meron sila ditong pool. At dun sa pool, pwede kayong tumambay kung hindi kayo man iinitan. May towels din dyan silang ino-offer as part of their amenities. Ayan lang naman yung rules and regulations. Medyo mababa lang yung pool, kayang-kaya nyo yan. Walang lifeguard, guys. Kaya naman mababaw lang naman. 4 feet lang naman ito. Pag nalunod ka pa dyan, ewan ko na lang. Wag na lang kayong mag-dive, no? Ayan yung towels. Parang dito, self-service ka. Wala ditong staff, walang lifeguard, pero malaya kang gawin ang gusto mo dyan. Ang mga nakikita namin dyan madalas na tumatambay, nagsiswimming yung mga foreigner, gustong-gusto nila yung mainit, no? Ito na yung favorite part ko dito. Oo, Yung social kitchen. Social ba dyan? Medyo, hindi naman ganun kasosyal. Sakto lang din naman. Pero tara, pasok tayo. Kasi social kitchen babasa dyan. Oo. Joke lang. Social. Social. Pasok na tayo. Malamig din dito. So, ito yung social kitchen tinatawag. Para siyang community pantry. Pwedeng lahat ng guests dito mag-enjoy ng free snacks. Meron diyang Eggs. Oo. Meron dyan itong sandwich toaster kapag umaga kasi from 7 to 10 a.m. may libre dyang tinapay. Saging. Itlog. Itong biscuit meron. May kape, may cereals, may milk pag umaga yan. Ayan, yung nakalagay dyan. Kung ano nandyan. Oo. Pero 7 to 10 a.m. lang to. Talagang tinatanggal nila, no? Napansin ko tinatanggal nila pag lagpas 10 na. Totoo. Oo. Pinapatay daw nila yung aircon din dito kahit 24 hours ito. Pero nung tumambay naman kami dito ng gabi, hindi naman nila pinatay. Na malamig pa rin naman. Pati nung madaling araw, bago tayo umalis. True. So, ito lang, bawal lang dito magluto ng mga elaborate dishes. Huwag kayo magluto ng kare-kare dito. Adobo, no? Sarap siguro nun. Ayan na nga. Ito, andito yung mga hot water, pag kailangan nyo, cold water, and then microwave, and yung mga utensils andyan. Meron dyan mga bowls, cups, at ito, libre to, guys. Libre siya na mga noodles na pwede nyong lutuin any time of the day to. Hindi nila tinatanggal. Meron kasi dyan mga panluto, mga pans, mga pang-boil. Ano ba tawag doon? Yan, ramen of the week. Pwede yan, kahit di nyo lutuin, no? Ang flavor niyan, tom yum at saka pad krapao. And then, yung ramen of the week is corn flavor, Ang right? sarap nun. Hindi namin siya niluto. Parang binasag lang namin siya, nilagay yung powder, tapos pinapak. Yeah, Ang sarap pa rin. chichirya, Oo, ayan. Yan yung area na pwede ka magluto. Pero syempre, kailangan yung hugasan. Kung ano yung ginamit nyo, please be responsible, and then, ayun, para linisin nyo, para dun sa next user ay... Kompleto naman dyan, guys. Hindi naman kayo, mahihirapan. May panghugas, may sabon, may sponge. Lahat ng kailangan nyo para maging malinis nandyan. May tissue. Tsaka very spacey to, ha? Ayan, no? Yung mga friends Spacey, natin. parang spacecraft. Spacious. Spacey. Spacies, ma'am. Ganon. Galing mo talaga sa English, eh. Ngayon, guys, dahil na tour na namin kayo, ay palabas na kami nitong Hotel Ordinary. At para sa third part ng video namin na ito, ay pupunta naman tayo sa Central World. Pero bago namin ito i-discuss sa inyo at i-share ang aming experience, balikan muna natin yung review namin sa hotel. Magiging honest kami sa review na to, ah. Ikaw, anong nagustuhan mo sa hotel na to?
Siyempre, yung pinaka-favorite ko sa hotel na to ay, ayan, yung nakikita niya, yung water, unlimited supply of water, menos yan sa gastos namin. Ano pang nagustuhan mo maliban doon? Or hindi mo nagustuhan? Hindi ko nagustuhan siguro itong aircon nung unang night kasi maingay. Pero nagawa natin yan ng paraan. Ginawa lang namin low. Oo, binabaan yung fan. Pero overall, okay naman tong Experience namin sa hotel, although meron kaming hindi nagustuhan dito, and we will be honest, yung area na to, pag-stay na kami kasi dati dito, pero dati walang construction dito na nagaganap. So ngayon, ngayong dates na ito, May, merong construction ng subway or train. So guys, na-imagine nyo, may dala-dala kaming bags, luggage, pero ang daming rerouting na nagaganap sa pedestrians as well as sa mga sasakyan. So guys, hindi siya advisable kung marami kayong dala and kung lagi kayong magbubuk ng sasakyan. Nahihirapan talaga silang pumunta dito. We will just be honest with you. siguro ngayon lang yan dahil nga dun sa construction ng subway. But hopefully next time, matapos yun and hindi na siya ganun kahirap mag-book. Oo, ang hirap talaga. Nahirapan kami dito sa part na to mag-book. Laging kina-cancel. And our most favorite part of this hotel is The social kitchen, lalo na yung unlimited eggs nila dyan in the morning. nakakailang itlog ba tayo sa umaga? Secret. Tig-dalawa, ganun. Okay lang, healthy pa ba yun, guys? Pero organic yung eggs nila, tapos ang ganda ng pakuluan, madaling balatan. Oo, ayun. Tsaka enjoy kami dito kasi maraming kasama, may mga naririnig kaming mga ibang tao, and naririnig din namin yung mga kwentuhan nila. Thank you for watching our second video in Bangkok. I hope na marami kayong natutunan and nagustuhan nyo yung review namin dito. And you can try this hotel. Sa Agoda kami nag-book nito. Meron dun option na actually. Kaya ko rin nagustuhan sa Agoda is may option na cancel for free bago yung booking date nyo. So, maganda rin siyang option. Pero, guys, alam nyo itong hotel na to, kahit medyo nahirapan kami dito ngayong stay namin, is 8.9 pa rin naman ang review niya sa Agoda. So, okay pa rin naman. Tsaka, yun nga, yung first experience namin dito is okay. So, tara, labas naman tayo dito sa hotel. Medyo nagsawa na ako dito konti. Abangan nyo yung susunod naming video. Itutour namin kayo saan. Ayun na nga, nabanggit na namin kanina. So, magbubook na kami ngayon ng Bolt. Hopefully, may kumuha naman sa amin, di ba? Sana naman. So, guys, thank you for watching again. Punta na muna kami sa Central World. Abangan nyo yung next video namin. Very interesting to kasi kakain kami dito, mag-explore kami ng mga bilihin. May Muji dito. Ito yung pinakamalaking Muji sa Southeast Asia. Tsaka marami ding shops dito na wala sa Pilipinas. So, stay tuned, guys. Thank you for watching. Bye! Bye!